Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1051. Kinaumagahan, maraming tao ang natipon sa bubong ng isang malaking plaza na matatagpuan sa rurok ng isang burol. Bukod sa pangunahing pamilya sa loob ng puting pamilya, ilang iba pang mga sanga ng puting pamilya pati na rin ang ilan. Ang mga pamilya na nakakabit sa kanila ay dumating lahat. Lahat sila ay hindi inaasahan na si Master White ay hahawak sa kaganapang ito upang piliin ang kanyang kahalili pagkatapos ng kanyang. Tanging ang anak na lalaki lamang ang bumalik sa pamilya. Nagiging mas matapang ka ngayon, Nash. Hindi ka man lang nag-abala upang talakayin ang napakalaking bagay. Ako, at nagpatuloy ka at gumawa ng desisyon sa iyong sarili. Wala ka bang respeto sa akin? Sa isang gallery na mataas sa itaas ng parisukat, si Lily, na nakaupo sa tabi ni Nash, ay gumulong sa kanyang asawa na si Huffang. Galit na galit, hey! Ito ay isang huling minuto na desisyon. Ngunit bilang pinuno ng puting pamilya, sa palagay ko mayroon akong ilang awtoridad sa ang bagay na ito, lalo na mula nang napag-usapan ko na ito ng maraming matatanda. Nash chuckled, nagsasalita na parang hindi siya ang hindi gaanong galit. Sa palagay ko ay ayaw mo lang si Lance na maging kahalili. At na-brainwash ka na. Vixen mula sa earthly realm. Iniisip mo bang isuko ang buong puting pamilya sa anak na mayroon ka? Siya, malamig si Lily Heramt at binaril si Nash ng isang sulyap. Bakit ka pa rin nakasalalay sa isang bagay na nangyari noong nakaraang taon, Lily? Bukod, wala akong ginawa. Nalungkot ka, tama, bukod sa isang bagay na iyon. Kung maaari mong tanggapin si Lizzie, bakit hindi mo matatanggap sina Joanne at Jack? Hindi ba tayo mabubuhay ng magkasama ng maligaya bilang isang pamilya? Panipi. Sumimangot si Nash at tinitigan ang babae sa harap niya. Napagtanto niya na si Lily ay nagbago ng labis, hindi siya ang babaeng kilala niya. Bumalik noon, siya ay hindi sinasadya at nakasasakit at pinigilan si Joanne na mag-asawa sa puting pamilya, ngunit hindi siya kailanman mag-upa ng mga hitmen upang patayin si Jack at ang iba pa. Hey! Si Joanne ay isang babae mula sa mortal na kaharian. Hindi man siya isang chief practitioner in training. Paano mo masasabi? Ako upang tanggapin siya. Ang sino mang hindi alam kung paano manipulahin ang chi ay nasa ilalim namin. Ayokong makipag-usap ang mga tao. Sa likod ng iyong likuran, badmouth ka dahil ikinasal ka ng isang babaeng ganyan. Sabihin nating ikasal mo siya at binigyan kanya ng anak, mayroon ba siyang likas na talento? Siya ba ay magiging purong bread at tulad ng pagpapahalaga sa amin? Dahil tumanggi si Nash na malaya ang kanyang reputasyon, hindi rin pinigilan siya ni Lily. Tumayo siya at malakas na nagsalita. Maaaring bigyan kami ni Jack ng isang pera para sa aming pera kung sasabihin ko. Si Nash Heramt ay malamig. Umikot siya matapos niyang sabihin ito. Maliwanag na mahina pa rin ang kanyang katawan. Siya, bigyan mo kami ng takbo para sa aming pera. Ang brat na iyon ay tiyak na mas masahol kaysa sa aking anak. Malalaman mo ang iyong sarili sa isang habang. Umupo si Lily at nagsalita ng flippantly, sinasabi ko sa iyo, Nash White, na hindi patay si Lance. Buhay pa rin siya. Ito. Hindi mahalaga kung pipiliin mong hawakan ang kompetisyon na ito o hindi, hindi ko kailanman makikilala ang nagwagi nito. Pagpili ng tagapagmana. Ang aking anak na lalaki ang tunay na kahalili, at siya ang pinakaangkop para sa papel. Panipi. Kahit anong sabihin mo, tumanggi si Lily na mag-budge, at nanatiling tahimik si Joanne sa gilid. Pinakawalan ni Nash ang kanyang pagkagalit at sinabi sa isang malamig tone, hindi mahalaga kung kinikilala mo ang kompetisyon na ito o hindi. Lahat ng mga miyembro ng puting pamilya. Kilalanin ito para sa kung ano ito, at iniisip ng lahat na ito ang patas na paraan upang sumulong. Iyon mismo ay sapat na para sa akin. Panipi. Matapos niyang sabihin iyon, itinapon niya ang kanyang pansin sa isang babaeng nasa gitna na may garb sa isang pulang damit. Tumango siya. Ulo. Magsimula tayo. Kabanata 1052. Ang ikaapat na nakatatanda, nakasuot sa isang pulang damit, ay isang magandang babae na nasa paligid ng 40 taong gulang. Sa kabila ng 40, ang kanyang balat ay makinis at nagliliwanag pa rin, at napakaganda niya. Ang mga practitioner ng chi ay pinananatili ng kanilang mga katawan ng chi, at ang aura na nakapalibot sa kanila ay wala sa karaniwan. Bukod dito, mas mabagal ang edad nila kaysa sa mga regular na tao. Iyon ang dahilan kung bakit ang isang babaeng ganyan ay agad inumor maraming mga kalalakihan mula sa mortal na kaharian kung nakita nila siya. Tumalon siya at naaanod patungo sa yugto ng pakikipaglaban sa gitna. Ako ang ikaapat na nakatatanda, si Wendy, siya.
Inihayag sa lahat. Medyo nahuhuli ako sa pagsali sa puting pamilya, at hindi ako miyembro ng puti. Nilago Rio pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit sa palagay ko nararapat lamang na i-host ko ang kompetisyon na ito. Marami sa mga matatanda ay hindi makakatulong ngunit ngumiti kapag narinig nila ito. Totoo na kung may napili. Bilang host, malamang na sila ay matalo sa paligid ng bush sa buong araw. Bagaman si Wendy ay isang elder ng White family, hindi siya ipinanganak sa pamilya o ang pamilya Lago Rio. Walang sino man ang maaaring magsalita laban sa kanya kung iyon ang kaso. Tulad ng nakikita mo, mayroong 10 yugto ng pakikipaglaban na nakaset up dito. Ang isa sa kaliwang-kaliwa ko ay ang unang yugto, na binibilang ang lahat. Ang daan hanggang sa ika-10 sa aking malayong kanan. Nagbigay si Wendy ng isang maliit na ngiti at ipinakilala ang lahat, mayroong isang kabuoang 230 mga tao na nakikilahok dito. Kompetisyon. At lahat sila ng mga nakababatang miyembro ng puting pamilya. Panipi. Maraming tao. Matapos niyang marinig iyon, hindi makakatulong si Jack ngunit magtaka. Ang mga nakababatang henerasyon ay maraming mga gods na darating. Palabas at lumahok sa kompetisyon na ito. Maliwanag na sila ay mga grandmasters, kahit papaano. Siya pa rin. Huwag kailanman inaasahan na maraming tao. Bukod dito, ang lahat ng mga taong ito ay tiyak na nagmula sa pangunahing pamilya, at ang bilang na ito ay hindi kasama. Ang mga tao mula sa mga sangay ng White family pati na rin ang iba pang mga pamilya na sumagot sa puting pamilya. Ang puting pamilya ay tunay na isang hindi kilalang pamilya na karapat-dapat sa posisyon nito bilang isa sa 8 anino. Pamilya. Ang unang kompetisyon ay madaling sapat. Nais naming pumili ng nangungunang daang mga kandidato mula dito. Ngumiti si Master Wendy. Ang mga patakaran ay simple. Kung itulak mo ang yugto ng pakikipaglaban, lumabas ka na. Gagawin namin ito. Melee hanggang sa 100 tao lamang ang naiwan sa entablado, at ang daang ito ay magpapatuloy sa susunod na pag-ikot. Panipi. Ano? Ito ay isang melee. Ang ilang mga tao ay nagulat nang marinig nila ito. Hey! Mayroong ilang elemento ng swerte sa pag-ikot na ito. Kahit na ang isang individual ay hindi masyadong malakas, mag-advance pa rin sila. Sa susunod na pag-ikot na may kaunting swerte at ilang pagpapasya. Ang isang matandang lalaki ay hindi makakatulong ngunit ngumiti. Tama iyon. May posibilidad din na sumali sa mga puwersa upang sipain ang isang tao na mas malakas, hindi. Ang isa pang nasa edad na lalaki ay ngumiti habang siya ay nagsalita. Ha! Dapat itong maging kawili-wili. Ang swerte ay isang uri din ng lakas. Masaya na makita kung paano ito gumaganap. Panipi. Ang mga labi ng isang tao ay bumaluktot sa isang nakakaaliw ng ngiti. Napangiti ka pa rin. Ang iyong anak na lalaki ay maaaring nasa simula ng yugto ng katayuan ng tunay na Diyos. Siya ay medyo malakas, at madali siyang pumasok sa tuktok na daang, ngunit paano kung ang kanyang swerte ay napakasama kaya siya ay tumatakbo sa ibang tao nang ang kanyang katayuan o isang advanced na practitioner ng tunay na katayuan ng Diyos. Hey! Pagkatapos ang iyong anak na lalaki ay aalisin muna. Hindi ba iyon masama para sa kanya? Ang matandang lalaki sa tabi niya ay hindi makakatulong ngunit sabihin. Walang pag-aalala tungkol doon. Ang masayang bahagi ng kompetisyon na ito ay ang pakikilahok. Hindi mahalaga kahit na ang aking anak na lalaki. Hindi lumitaw bilang kampyon at i-clinch ang pamagat ng tagapagmana. Ang lalaki mula sa naunang ngumiti. Sa entablado, naghihintay si Wendy na tumahimik ang lahat bago magsalita. Sige, lahat ng mga kalahok, mangyaring dumating sa entablado bilang isa. Sa isang flash, maraming mga tao ang lumundag sa fighting stage number 1. Ang bawat tao ay nagpalitan ng hitsura sa pagitan ng bawat isa, ang bawat isa sa kanila ay handa na makipagdigma. Kabanata 1053. Ang ilang mga tao na nakakakilala sa bawat isa ay lubos na nagkakasama, naghahanda na panoorin ang bawat isa. Ito ay isang magandang pagkakataon. Kunin muna natin ang pinagtibay na manugang. Ha! Malalaman niya ang kalupitan ng mundo minsan. Tinanggal siya sa unang pag-ikot. Ang isa sa mga kalahok mula sa puting pamilya ay tumingin kay Jack mula sa malayo, isang pahiwatig ng isang ngiti sa kanyang mga labi. Siya ay isang ika-9 na Great Grandmaster. Isa siya sa mga nangungunang mandirigma sa mga nakababatang henerasyon ng puti. Pamilya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isa sa alang-alang bilang isang 8 o 9 na bituin na hari ng digmaan sa labas, kasama ang kanyang katapangan. Habang nagsalita siya, naglalakad siya upang pumunta sa tabi ni Jack. Gayunpaman, isinara lamang niya ang kalahati ng distansya nang huminto siya, si Shock ay nagpinta sa buong ekspresyon niya. Ang dalawang kagandahan ng puting pamilya, sina Beth at Yul, ay talagang naglalakad papunta kay Jack. Walang paraan. Ang dalawang masters ay makakatulong upang mapupuksa si Jack. Tila tulad ng maraming mga tao na target sa kanya.
Hey, sigurado siyang may malaking target na taba sa kanyang likuran. Lahat ay nais na mapupuksa muna siya. Ang lalaki ay sumabog ng isang mapait na ngiti. Tila maraming mga tao ang nag-iisip kasama ang kanyang mga linya. Hindi na niya kailangang lumipas noon. Kung ginawa niya, maaaring siya ay maalis ng dalawang magagandang masters sa halip. Mukhang nasa masamang kapalaran si Jack ngayon. Nais kong puntahan at alisin muna siya, sabihin sa kanya na hindi siya magandang sapat upang maging tagapagmana sa puting pamilya. Huwag kailanman naisip na may matalo ako dito. Sumabog si Martin sa pagtawa habang pinapanood niya ito mula sa malayo. Hey, malinaw na aalisin siya sa lalong madaling panahon. Siya ang tumatawa na stock ng siglo. Marami sa mga kalahok mula sa puting pamilya ay nakatitig din kay Jack, malamig na ngiti sa kanilang mga labi. Sige, dahil narito ang lahat, hayaang magsimula ang unang pag-ikot. Ang ika-4 na nakatatanda ay ngumiti at na-flag off ang pagsisimula ng kompetisyon. Kunin ang iyong A** off dito. Ang ilang mga tao ay nakatingin na sa kanilang mga kalaban. Lahat sila ay nagmadali patungo sa iba't ibang mga tao minsan. Lumabas ang boses ni Wendy. Ang cacophony ng iba't ibang mga brawl ay agad na sumabog sa entablado ng isa. Ang pakikipaglaban ay lumago ng fiercer sa bawat pagpasa pangalawa. Ang isang pangalawang grade Grandmaster ay sinuntok sa entablado ng isang ika-5 baitang na Grandmaster. Hindi ako mabuti. Hindi rin ako makapasok sa tuktok na daang. Ang pangalawang grade na Grandmaster ay agad na nagpabuntong hininga at inalog ang kanyang ulo ng walang pasubali. Sino kayong dalawa? Ang mga labi ni Jack ay pumihit sa isang mapait na ngiti nang makita niya ang dalawang kagandahan sa harap niya. Hindi niya alam kung bakit sila dumating. Sa kanya, narito ako upang maprotektahan ka. Ngunit wala akong ideya kung bakit narito si Yul. Ngumiti si Beth. Kabanata 1054. Nakatiklop si Beth ng mga braso pagkatapos niyang matapos ang pagsasalita, sumulyap kay Yul na may kaunting ngiti sa kanyang mukha. Hindi alam ni Yul kung tatawa o umiyak. Kinurot niya ang balikat niya. Hindi ko naisip na iisipin mo. Katulad ng ginawa ko, Beth, aniya. Tumahimik siya rito at tiningnan si Jack bago magpatuloy, wala akong pagpipilian. Ang punk na ito ay ang aking kuya, sa kasamaang palad. Ito ay nakakahiya kung siya ay mawawala ng labis at maging puwit ng biro ng lahat. Bukod, sinabi sa akin ng aking ina na alagaan siya. Kailangan kong mag-isip ng ilang mga paraan upang maiwasan siyang mawala sa unang pag-ikot. Hindi namin ito mabubuhay kung hindi man. Panipi. Hindi alam ni Jack kung tatawa o iiyak nang marinig niya ang pag-uusap sa pagitan nila. Gayunpaman, ang init na tinged. Ang kanyang mga insides, ang dalawang batang babaeng ito ay nagsisikap na hanapin siya. Sa isang split segundo, higit sa 30 katao ang nailipat sa entablado. Kakaiba, bakit hindi ang dalawang pag-angat ng isang daliri? May natanto na may isang bagay na hindi niya maiwasang mapigilan pagkatapos niyang mapupuksa ang isang kalaban. Nash White. Sa gallery ng pagtingin, ang ekspresyon ni Lily ay nagdilim. Sinabi mo talaga sa dalawang iyon upang protektahan si Jack. Hey! Huwag kailanman naisip na gagawa ka ng gayong maruming taktika para sa kapakanan ng iyong anak. Panipi. Pinapanood din ni Nash ang lahat na magbukas sa yugto ng pakikipaglaban. Hey! Hindi ko ito inayos. Huwag kailanman naisip na tutulungan nila si Jack, aniya, isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. O baka gusto nila. Tulungan mo siya dahil naisip nila na siya ay isang magandang tao. Ang mga sulok ng mga labi ng pangatlong nakatatanda ay umikot nang marinig niya iyon. Hey! Hindi ka ba naisip ng isang mas mahusay na dahilan, Master? Aniya, expression Stony. Si Beth at Yul ay nakilala lamang si Jack sa maikling panahon. Paano nila siya matutulungan sa kanilang sariling pagsang-ayon? Ngunit hindi mahalaga, dahil aalisin siya sa pangalawa. Bilog. Mawawalan lang siya ng hindi gaanong kahihiyan. Panipi. Gaano kagiliw-giliw, Beth, Yul? Talagang tinutulungan mo ba ang live-in na manugang? Sa sandaling ito, ang isang tao ay hindi na makatayo sa paningin. Itinapon niya ang isang kalaban sa entablado at stomp. Ang kanyang paa, dumiretso sa harap ng trio. Nagsalita siya ng may malamig na ngiti. Hey! Hindi tayo tutol sa mga patakaran, Lionel, tayo ba? Maaari mo kaming labanan kung hindi ka nasisiyahan. Kahit ano, panipi. Tiniklap ni Beth ang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Ikaw, isang ika-8 grade Grandmaster, ay nag-iisip na alisin ang dalawa. Sa atin, sabi niya ng mapagmataas, ang isang kalamnan ay nagtrabaho sa kanyang panga. Isang ulap ang biglang nahulog sa kanyang mukha. Gayunpaman, mabilis siyang nag-rain sa kanyang galit. Tunay na tao ka ba, ikaw ay punk. Nagtatago sa likod ng dalawang babaeng ito.
Likod. Ang ilang bayani ka, aniya, nakatingin kay Jack. Labanan mo ako kung mayroon kang mga bayag. Itigil ang pagtatago sa likod ng iba pa. Ang mga tao tulad ng ilang ostrich. Panipi. Hey! Hindi mahuhulog si Jack para sa iyong bitag. Hindi siya tulala. Hindi siya kailanman mapupukaw ng iyong paghimok. Tiniklap ni Yul ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at nagsalita ng walang pag-aatubili, ang mga labi ay hubog sa isang nagyelo ng ngiti. Ang ngiti na iyon ay agad na nawala pagkatapos niyang sabihin na dahil si Jack ay talagang dahan-daang lumalakad hanggang. Naging bago siya at si Beth. Hey! Mayroon kang isang punto. Bilang isang tao, hindi ako dapat magtago sa likod ng iba. Panipi. Dumating si Jack sa harap ng lalaki at tinitigin siya, ngumiti. Pinupukaw ka niya, Jack. Hindi mo ba masabi? Hindi niya kami matalo, kaya nais niyang maakit ka upang maalis ka. Nagsimulang magpanik si Yul. Ikaw ang anak ng Panginoon, bulong niya kay Jack. Marami sa mga tao ang magdadala sa iyo. Isang biro kung tinanggal ka sa unang pag-ikot. Panipi. Tama iyon, Jack. Makinig sa iyong maliit na kapatid na babae. Sa palagay ko tama rin siya. Gusto kitang tulungan dahil dito. Panipi. Kabanata 1055. Beth na kumbansihin si Jackie. Ang dalawa sa kanila ay mga mandirigma na nakamit ang tunay na katayuan ng Diyos. Ang mga regular na kalahok ay hindi naglakas loob na humingi ng problema sa alinman sa kanila. Pagkatapos ng lahat, walang maraming mga mandirigma na katulad nila sa mga nakababatang henerasyon. Ha! Mayroon kang mga guts. Panipi. Hindi rin inaasahan ni Lionel na mahulog si Jackie. Nag-flash siya ng isang hinlalaki. Huwag kang mag-alala, igagalang ka kahit na natalo ka sa akin. Hindi bababa sa hindi ka isang wimp na nagtatago sa likuran ng mga kababaihan. Panipi. Hey! Wala akong karapatang hawakan ang cryopearl kung hindi kita matalo. Panipi. Walang inaasahan na si Jackie ay makipag-usap sa tulad ng isang nakakapanghina na tono, isang one smile sa kanyang mukha. Oh my! Nilalayon mo ba ang kayamanan? Kaya nais mong maging kampyon. Panipi. Ngumiti si Lionel, tumigas ang tingin niya. Lahat kayo ay bark at walang kagat. Gupitin ang basura. Magkakaroon lamang ng 100 tao na naiwan sa yugtong ito sa lalong madaling panahon kung hindi kita itatapon. Panipi. Si Jackie ay humakbang pasulong at kulot ang kanyang mga daliri. Tinapon ni Lionel ang kanyang paa at dumating sa harap ni Jackie, na nagdidirekta ng isang suntok sa huli. Mabilis siya, at mabangis ang pag-atake niya. Maliwanag na hindi siya pinipigilan. Hey! Tila tulad ng iyong anak na lalaki ay hindi nakikinig sa iyong mga order, Nash. Sa palagay ko si Lionel ang siyang mag-aalis sa kanya. Panipi. Napangiti si Lily habang napansin niya ang nangyayari sa yugto ng pakikipaglaban. Alam niya na si Jackie ay hinimok ng mga salita ni Lionel na pasulong at lumaban. Ngunit ang susunod na segundo, ang ekspresyon ni Lily ay nadoroj. Si Jackie ay hindi sumabog ang suntok ni Lionel, na itinaas ang kanyang kamao sa halip na matugunan ang kanyang kalaban. Si Lionel, ang ika-8 grade grandmaster, ay talagang bumagsak mula sa epekto, na lumapag sa ibaba ng entablado. Nagspot siya ng isang bibig ng dugo, at ang kanyang mga pisngi ay naalis sa kulay. Ano? Ang punk na iyon, ay isang tunay na katayuan ng Diyos. Panipi. Nabigla si Lionel na siya ay tinanggal. Ang kawalan ng paniniwala ay napuno ang kanyang mga mata. Hindi niya naisip na ang isang brat mula sa mortal na kaharian ay talagang nakakatakot na malakas. Ang puwersa sa likod ng suntok ni Jackie ay nagparamdam sa kanya na walang paraan upang salungatin ito. Hey! Ang aking paghingi ng tawad, mahal, ngunit si Jackie ay hindi mahina tulad ng iniisip mo na siya. Panipi. Tumango si Nash sa pag-aproba, nakikipag-usap kay Lily. Ang mga sulok ng labi ni Lily ay kumalas. Hindi siya masama, ngunit malayo siya sa mga gusto ng aking anak, Anya. Ang aking anak na lalaki ay wala rito ngayon, ngunit kung siya ay makoronahan ng kampyon. Kabanata 1056. Walang paraan. Si Lionel ay talagang itinapon sa pamamagitan ng punk na iyon na may isang solong suntok lamang, at siya ay isang ika-8 grade grandmaster. Nangangahulugan ito na ang punk ay hindi bababa sa isang pang-9 na grade grandmaster. Panipi. Marami sa mga paligsahan ay naobserbahan din ito. Lahat sila ay natigilan nang makita nila ang paglalahad ng eksena. Hindi nila naisip para sa madaling target na talagang maging malakas iyon. Hindi siya mahina tulad ng iniisip natin na siya. Nakita rin ito ni Hudson, at medyo may sakit siya. Pinaikit niya ang kanyang mga kamao at tumungo kay Jackie. Mukhang kailangan kong harapin ang aking sarili. Ang mga ugat ni Hudson ay binaha ng masamang hangarin. Hindi niya sinadya upang maalis si Jackie, ngunit sa halip ay patayin siya kaagad. Sinabi sa kanya ni Lily tungkol dito.
Sasabihin niya na hindi sinasadyang pinatay niya si Jackie, at gagawin ni Lily ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang maprotektahan siya. Bukod, bibigyan siya ng maraming gantimpala pagkatapos. Talaga, tingnan natin kung nakuha mo na ang mga kasanayan upang may back ang mga salitang iyon. Panipi. Natigilan si Jackie. Tiningnan niya si Hudson, ngumisi, na parang hindi siya nababahala. Jackie, si Hudson ay nasa advanced na yugto ng katayuan ng demigod. Kahit na hindi ako maging isang tugma para sa kanya, may pagkakataon siyang maging kampyon. Panipi. Sumimangot si Beth at lumakad, humakbang sa harap ni Jackie. At sa gayon ay nagtatapos sa unang pag-ikot. Ngunit walang inaasahan na ang tinig ni Wendy ay mag-ring sa sandaling ito. Tapos na. Natigilan si Yul sa isang segundo, pagkatapos ay ngumiti siya. Magaling iyon. Ngayon ay may 100 tao lamang ang naiwan sa yugto ng pakikipaglaban na ito, si Hudson. Hindi mo maiangat ang isang daliri ngayon na tapos na ang unang pag-ikot. Panipi. Ang mga sulok ng bibig ni Hudson ay marahas na umikot. Sinuri niya ang mga tao sa entablado, kasama ang 4 sa kanila, talagang may 100 tao ang naiwan. Pinaikit niya ang kanyang mga kamao at sinulyapan si Jackie. Maswerte ka ngayon, punk. Hindi ko naisip na napakaraming tao ang matanggal ng napakabilis. Hey! Gusto mo bang itapon kung hindi man? Panipi. Sa palagay ko ikaw ang maswerteng. Kung hindi man, ang isang master sa advanced na yugto ng isang tunay na katayuan ng Diyos ay tinanggal sa unang pag-ikot. Paano nakakahiya iyon para sa iyo? Panipi. Ipinagbigyan ni Jackie ang kanyang mga balikat at nagsalita sa isang nonchalant na tono. Ha! Magaling ka sa pagmamalaki, punk. Manalangin lamang na hindi mo ako makilala sa susunod na pag-ikot. Kung hindi, tuturuan kita ng isang magandang aralin sa kung ano ang ibig sabihin na mahina. Panipi. Sabi ni Hudson, tumatawa. Sige, tapos na ang unang pag-ikot. Sa lahat ng sumulong sa susunod na pag-ikot, mangyaring lumabas sa entablado. Panipi. Ang ika-4 na nakatatanda ay nagsalita sa sandaling ito. Ang mga matagumpay na kandidato ay lahat ay tumalon at tumayo sa gilid. Magsisimula na tayo ngayon sa ikalawang pag-ikot. Hindi ito magiging isang kompetisyon sa pag-aalsa, ngunit isang one-on-one battle. Panipi. Inihayag ni Wendy sa isang malinaw na tinig habang nakatayo siya sa yugto ng labanan, ang mga tugma ay iguguhit sa pamamagitan ng loterya. Mayroon kaming 100 card na may mga numero mula sa 1 hanggang 50 nakasulat sa kanila. Para sa bawat numero, magkakaroon ng isang pares. Ang gumuhit ng parehong numero tulad ng ginagawa mo ay ang iyong kalaban. Panipi. Habang nagsasalita si Wendy, 2 manggagawa ang nagdala ng mga tray na may mga card na naitala sa kanila. Pinili lang ni Jackie ang isang card na may nakasulat na numero na 2021. Tila na ang kanyang kalaban ay ang taong may hawak ng iba pang card na may bilang 2021 dito. Sige, nakuha ba ng lahat ang kanilang numero? Panipi. Kabanata 1057. Pagkaraan ng ilang sandali, idinagdag ni Wendy, ang mga kalahok na iginuhit ang 1 hanggang 10, mangyaring kunin ang mga yugto ng pakikipaglaban ng naaayon. Halimbawa, ang mga iginuhit ang card na may numero 1 ay pupunta sa entablado bilang 1. Matapos ang lahat ng 10 pares ay natapos ang kanilang labanan, tatawagin ko ang mga taong gumuhit hanggang sa numero ng 20. Panipi. Matapos niyang isipin ito, sinabi niya, ang mga patakaran para sa pag-ikot na ito ay simple. Hindi mo maaaring patayin ang iyong kalaban, at manalo ka sa pamamagitan ng pagkuha ng iyong kalaban sa entablado. Siyempre, automatiko kang manalo kung sumuko ang iyong kalaban. Panipi. Matapos ni Wendy ang pag-anunsyo ng mga patakaran para sa pag-ikot na ito, ang mga paligsahan na kumuha ng numero 1 hanggang 10 lumipad hanggang sa kani-kanilang mga yugto. Maliwanag, ang mga kakompetensya na lumitaw na matagumpay sa ikalawang pag-ikot na ito ay maaaring maging nangungunang 50 mga paligsahan, at pagkatapos ay gagarantyahan sila ng isang premyo na. Ha! Mayroon kang swerte upang tumakbo sa akin. Panipi. Sa isa sa mga yugto ng pakikipaglaban, ang isang ika-7 grade na Grandmaster ay ipinare sa isang pang-4 na baitang na Grandmaster. Ang dating ay hindi makakatulong ngunit ngumisi. Dahil ang unang pag-ikot ay isang melee, may ilang mga tao na hindi masyadong malakas na pinamamahalaang humawak hanggang sa pinakadulo habang sila ay maswerteng. Ang ika-7 grade na Grandmaster na ito ay itinuturing na isang average na manlalaban. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong nanalo ay lahat ng malakas at iyon ang dahilan kung bakit natatakot siya na tatakbo siya sa Master of True God status. Hindi niya naisip na ang kanyang swerte ay nasa pabor niya. Talagang nakakuha siya ng isang pang-4 na baitang na Grandmaster bilang kanyang kalaban. Ang kaguluhan ay bumaha sa kanyang mga ugat. Ang pang-4 na baitang Grandmaster ay sumabog ng isang mapait na ngiti.
Wala pa akong pag-asa maliban kung ipinarace ako sa iba pang pang-apat na baitang na Grandmaster dito. Matapos niyang sabihin iyon, talagang tumalon siya sa entablado. Sumuko ako. Ako nanalo ako. Ang ikapitong grade na Grandmaster ay natigilan sandali. Tapos ngumiti siya. Jeez, napakaswerte ng kapwa na iyon. Sumulong siya sa susunod na pag-ikot na ganyan. Panipi. Ang isang tao ay labis na naiinggit nang makita niya ito. Gayunpaman, ang mga tao sa iba pang siyam na yugto ng pakikipaglaban ay hindi maswerteng. Ang mga kalaban na mayroon sila ay tungkol sa parehong antas tulad nila, at natural, hindi sila magbibigay ng walang away. Itinapon nila ang kanilang sarili sa bawat isa, at ang nakakatakot na cacophony ng mga skirmish ay napuno ang hangin. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng pamilyang ito ay maganda. Namangha si Jackie sa paningin habang siya ay sumilip mula sa nakatayo sa madla. Maaari niyang sabihin na ang mga masters na ito mula sa puting pamilya ay gumugol ng maraming oras sa paggalang sa kanilang mga kasanayan sa martial, at lahat ng mga ito ay mas malakas kaysa sa mga regular na mandirigma. Sa lalong madaling panahon sapat na, ang unang pangkat ng mga paligsahan ay tapos na. Ang mga taong nanalo ay lahat ay nasisiyahan at mabilis na nagpunta upang maangkin muna ang kanilang mga premyo. Ang mga natalo ay iniwan ng malabo, ang kanilang mga ulo ay nakabitin ng mababa habang sumali sila sa karamihan ng tao upang panoorin ang natitirang bahagi ng kompetisyon. Siyempre, may ilan na nagtamo ng mas malubhang pinsala. Maaari lamang silang umupo sa gilid, kumuha ng ilang mga nakakagamot na table task, at magkaroon ng isang mahusay na pahinga. Ang pangalawang pangkat ng mga tao ay mabilis na umakyat din. Hoy, anong numero ang nakuha mo? Sa hindi inaasahan, tinapik ni Yul ang balikat ni Jackie mula sa likuran. Tumalikod si Jackie, nagulat. Bakit mo tinanong iyon, Yul? Hindi ba ako magtanong? Gusto ko lang malaman kung kailan ito magiging turn mo. Panipi, sagot ni Yul, isang matamis na ngiti sa kanyang mukha. Oh, ito na sa akin sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Jackie. Malalaman mo sa lalong madaling panahon kung anong numero ang aking iginuhit. Aniya. Kabanata 1058. Tulad ng natapos ni Jackie ang kanyang huling syllabus, ang ika-4 na nakatatanda si Wendy Wind ay bumalik na sa entablado ng paligsahan muli. Nagplaster siya ng isang banayad ng ngiti at nabubo, napakahusay. Anyayahan ang mga kalahok mula sa numero 21 hanggang bilang 30 hanggang sa entablado. Panipi. Hehe. Kapatid na si Jackie, ito na ang umakyat. Panipi. Mainit na humajejek si Yul at lumakad papunta sa entablado. Tumigil siya sa kanang paa, tumalon paitaas sa hangin, at nakarating sa entablado. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng ilang segundo. Tinitigan ni Jackie si Yul na nasa entablado na, pagkatapos ay tumingin siya sa maliit na piraso ng papel sa kanyang kamay. Ang bilang sa papel ay gumawa sa kanya ng ganap na dumbfounded. Hindi. Paano siya magiging kanya? Ano ang dapat kong gawin ngayon? Panipi. Hindi alam ni Jackie kung iiyak o tumawa. Paano niya naisip na si Yul ang magiging kalaban niya? Anong pagkakataon? Ang iba pang mga kakompetensya ay tumalon papunta sa entablado ng paligsahan, at ang ilan sa kanila ay sumulyap sa entablado. Nasaan ang aking kalaban? Sumimangot si Yul na may nakakagulat na hitsura. Ang kanyang kalaban ay hindi pa nakarating sa entablado. Di nagtagal, ang kanyang nakakagulat na hitsura ay pinalitan ng hindi pagsasalita. Lumabas si Jackie sa karamihan ng tao, pagkatapos ay may banayad na stomp, lumitaw siya sa harap ni Yul sa susunod na segundo. Walang paraan ng freakang. Kapatid na si Jackie, ikaw ang kalaban ko. Panipi. Malawak ang mga mata ni Yul, at bumagsak ang kanyang panga sa lupa nang makita niyang nakatayo si Jackie sa harap niya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang sariling mga mata. Mali ba ang nakita niya? Ang tao ba sa harap ng kanyang Jackie? Masyadong marami sa isang pagkakataon. Ano ang H**le? Ang karamihan ng tao ay bumagsak sa pag-aayos sa entablado. Ang bawat isa sa kanila ay may kakaibang pagtingin sa kanilang mga mukha. Ang iligal na basurahan ni Nash White ay lalaban sa kanyang sariling anak na babae. Hey! Ito ay kawili-wili, hindi ba? Hindi ba ito nangangahulugan na ang kapatid ay makikipagkompetensya laban sa kapatid? Panipi. Ang ilang mga tao ay tumawa ng sarkastiko. Hindi nila inaasahan na masaksihan ang gayong yugto ngayon. Hahaha. Iyon ***starred, hindi sa palagay ko kalaban siya ng kanyang kapatid. Bagaman bata pa si Yul White, may talento siya at isang master. Siya ay 17 o 18 taong gulang lamang ngunit nakarating na siya sa gitnang yugto ng katayuan ng Diyos ng Demi. Ang nasabing martial skill at pakikipaglaban sa katapangan ay katulad sa mga tinatawag na mga Diyos ng digmaan. Ang ilegal na Jackie na iyon ay malinaw na hindi ang kanyang kalaban. Panipi. Ang isa pang tao ay gigilid na may isang mapaglarong tono.
Natatakot ako na sa oras na ito ang kapatid ay mawawala sa kanyang kapatid na babae. Ano ito Nash, huwag mong sabihin sa akin na inayos mo ito. Hey, medyo matalino ka, hindi ba? Talagang ginagawa mo ang iyong anak na babae na makipagkompetensya laban sa iyong anak sa ikalawang pag-ikot. Anong trick, panipi? Natigilan si Lily sa pinangyarihan. Pagkatapos ay sinabi niya na may mukha ng pag-aalipusta, hindi ko nakita na darating, at malinaw na hindi inaasahan ang gayong maruming trick mula sa ulo ng puting pamilya. Ginawa mo ang pag-aayos na ito sa layunin upang ang iyong anak na lalaki ay manalo sa paligsahan, tama ba ako? Hindi ka ba nahihiya? Panipi. Dirty trick. Anong trick ang ginamit ko? Panipi. Ang mukha ni Nash ay napurol at pagkatapos ay reprimanded, Lily, huwag makipag-usap ng kalokohan *T kung wala kang katibayan. Oh, sa palagay mo hindi ko alam kung ano ang iyong ginagawa. Sa unang pag-ikot, pinoprotektahan mo sina Yul at Beth ang iyong kaibig-ibig na anak upang makapasok siya sa ikalawang pag-ikot. Panipi. Kabanata 1059. Lily sneered cold. Hindi ko inaasahan na hilahin mo ang gayong trick sa ikalawang pag-ikot. Dapat ay gumamit ka ng ilang mga maruming trick upang markahan ang mga card sa session ng pagguhit ng card upang ang iyong mahal na anak na lalaki ay haharapin ang iyong anak na babae sa pag-ikot na ito. Ang susunod na hakbang ay mas simple, kailangan mo lamang hilingin sa iyong anak na babae na mawala kay Jackie na sinasadya para makapasok si Jackie sa susunod na pag-ikot, tama ba ang aking mga hula? Pagkatapos ay maaari siyang makapasok sa tuktok na 50, tama ba ako? Panipi. Ako. Ang galit ay agad na umusbong sa kanyang dibdib nang marinig ni Nash ang pag-angkin ni Lily. Hindi niya inaasahan na makita siya ni Lily. Siya ay nag-ubo ng malupit pagkatapos ay pinamamahalaang lamang ang pag-iwas ng ilang mga salita. Hindi ko. Hindi mo ginawa. Kung hindi mo ito pinaplano, paano magkakaroon ng ganoong pagkakaisa? Kahit papaano, gusto ko pa ring makita kung ano ang susunod na manggas. Paano mo gagawin ang iyong anak na kampyon ng paligsahan na ito? Panipi. Si Lily ay sumingit ng malamig na puso at ang kanyang mukha ay naging mas hindi kasiya siya. Madam, hindi ito ginawa ni Nash, nagkataon talaga ito. Kilala mo si Nash sa loob ng maraming taon, alam mo na hindi siya ang uri ng tao. Palagi niyang ginagawa ang mga bagay na bukas at matapat. Panipi. Si Lizzie na nakatayo ay hindi maaaring tumayo na nanunood ng dalawa sa pagtatalo, kaya't namamagitin siya upang matulungan si Nash. Lizzie, isipin mo lang ang iyong sariling negosyo, ikaw ba? Dahil ba sa palagay mo ay bumalik si Jackie kasama ang puting pamilya at may mataas na pagkakataon para sa kanya na maging tagapagmana? Sinusubukan mo bang maging kaibigan siya upang siya ay makasama sa hinaharap? Hahaha. Huwag isipin na hindi ko alam kung ano ang iyong maliit na utak na naglalakad. Panipi. Si Lily ay sumisigaw ng walang pasubali. Hindi niya nakita ang darating na iyon. Si Lizzie, na hindi pa naging tagapagsalita o isang arger ay nangahas na tumayo at magsalita para kay Nash sa oras na ito. Ginang. Puti, hindi, ako hindi ko naisip ito sa ganoong paraan. Kami ay isang pamilya, hindi tayo dapat lumaban. Ang pag-ikot ng paligsahan ay dapat na magkasabay. Panipi. Si Lizzie ay hindi kailanman nais na pukawin ang problema kahit na hindi niya ginusto si Lily sa kanyang puso ng tahimik. Si Lily ay isang medyo malakas at mabilis na babae. Ito ang dahilan kung bakit palaging isinara ni Lizzie ang kanyang bibig at kahit na bihirang lumabas sa bahay, inaasahan na mabuhay ng isang tahimik at mapayapang buhay. Malalaman natin sa lalong madaling panahon kung ito ay itinanghal o nagkataon. Si Yul ay nasa gitnang yugto ng antas ng demigod. Sa makatuwid kung natalo siya kay Jackie sa pag-ikot na ito, dapat itong maging layunin. Pagkatapos ng lahat tayo ay martial artist na may magandang paningin, tiyak na alam natin kung aling paglipat ang ginagawa sa layunin. Panipi. Nagyelo si Lily at iniwan ang kanyang huling pangungusap. Malalim si Nash sa mga saloobin tungkol sa pag-angkin ni Lily. Pagkatapos ay gulong niya ang kanyang ulo, nakaharap sa unang nakatatanda, at nagtanong sa maingat na tono, unang nakatatanda, ginawa mo ba, inayos mo ba ang lahat? Sa katunayan, ito ay tila medyo masyadong nagkataon para sa kanya upang maunawaan. Siya ay medyo pinaghihinalaang na maaaring magkaroon ng isang tao na nagplano nito nang hindi niya alam. Ang unang nakatatanda ay naibigay na walang pagsasalita sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay sumagot sa isang mahinahon na tinig, Master White, hindi tulad ng hindi mo alam kung anong uri ako ng tao. Paano posible para sa akin na ayusin ang lahat ng ito? Panipi. Sige. Dahil sinabi mo na, tiwala ako sa iyo. Mabuti iyon. Panipi. Nashbob ang kanyang ulo ng isang mapait na ngiti na nakabitin sa kanyang pagod na mukha. Sa sandaling ito, nagsimula na ang paligsahan.
Ang iba pang 9 na kandidato ay nagsimulang makipaglaban sa isa't isa, maliban kay Yul at Jackie. Sina Yul at Jackie ay nasa yugto ng numero 1, nakatingin sila sa isa't isa na may isang awkward na hitsura na nakaplaster sa kanilang mukha. Kapatid na si Jackie, hindi ako makapaniwala na ikaw ang aking kalaban. Buntong hininga. Narinig ko na ikaw ay may talento. Mabuti hayaan akong subukan na makinig sa labas. Panipi. Tumigil si Yul upang pag-isipan ng ilang segundo, pagkatapos ay clenched ang kanyang kamao at sinabing, kung hindi mo rin ako matatalo, hindi ka pa makakakuha ng unang lugar. Pagkatapos ng lahat, si Sister Beth ay mas malakas kaysa sa akin. Nasa huling yugto na siya ng antas ng demigod. Hindi sa banggitin na sina Hudson at Martin ay parehong nag-sign up para sa paligsahang ito, pareho silang nasa huling yugto ng demigod realm din. Maraming iba pa na mas malakas kaysa sa akin. Sa makatuwid, kahit nahayaan kitang manalo ng may layunin sa oras na ito, walang kabuluhan. Panipi. Ilang segundo ng katahimikan ang sumabog sa hangin, nagpatuloy si Yul, ngunit, mabuti, kahit na ang aking katayuan sa martial art ay hindi kasing taas ng mga ito, ako ay isang malakas na manlalaban na may mas malakas na pagpapasya kumpara sa kanila. Kaya, talagang may kaunting pag-asa ako sa pagpanalo sa kanila. Nakaramdam si Yul ng kanyang sarili. Pa rin, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa Cryo Pearl. Napag-usapan ko ito kay Beth. Ang dalawa sa amin, kahit na sino ang nanalo sa unang lugar, pagdating ng oras, bibigyan ka namin ng Cryo Pearl. Panipi. Biglang nakaramdam si Jackie ng isang flicker ng init sa loob ng kanyang puso nang marinig niya ang mga salita ni Yul. Salamat sa iyong kabaitan. Ngunit, mas mahusay akong makakuha ng unang lugar, upang matiyak na kukuha ako ng Cryo Pearl. Panipi. Kabanata 1060. Nakukuha mo ang unang lugar. Seryoso ka ba? Alam mo ba na nasa intermediate stage na ako ng antas ng demigod? Panipi. Nagtaka si Yul sa pagmamalabos ni Jackie, nagtataka kung narinig niya siyang mali. Siya ay medyo bata sa mga nakababatang henerasyon sa puting pamilya, at upang maging sa ganoong antas, siya ay isinasaalang-alang. Isang master sa mga masters. Paano magiging tiwala si Jackie sa kanyang sariling kakayahan? Maaari bang ang kanyang katayuan sa martial art at pakikipaglaban sa katapangan ay mas mataas kaysa sa kanya? Alam ko ang iyong katayuan sa martial art, kaya pipigilan ko ng kaunti. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang aking kapatid na babae, hindi kita masasaktan. Panipi. Binigyan ni Jackie si Yul ng isang malabong ngiti. Kahit na ang ngiti ay malabo, ito ay nagliliyab at maaraw. Nakita niya na si Yul ay isang mabait na tao, kahit na maaaring siya ay masira mula noong bata at palaging nagdadala ng isang nakakatakot ngunit marangal na aura, siya ay isang batang babae na may dalisay at simpleng puso. Hehe, hindi masama. Inaalagaan mo ang iyong kapatid. Panipi. Bumalik si Yul na may malawak at magiliw na ngiti. Malapit sa sulok ng kanyang bibig ay lumitaw ng isang cute na dimple. Matapos ang panunokso kay Jackie, si Yul ay nakabaluktot ng kanyang kamao ng mahigpit na nakastomp sa kanyang mga paa. Tumalon siya patungo kay Jackie, sumigaw, kapatid na si Jackie, sana hindi mo ako pababayaan. Tulad ng nahulog ang mga salita ni Yul, nauna na siya kay Jackie. Ang kanyang bilis ay hindi kasing bilis ng pag-iilaw, ngunit sa halip tulad ng isang multo na walang nakakakita ng isang paningin. Mas mababa sa isang segundo, nasa harapan siya ng Jackie. Pinaikit din ni Jackie ang kanyang kamao nang makita niya na sumabog si Yul sa kanya ng isang matatag na bald fist. Ang tila ordinaryong pag-aaway ng mga kamao sa pagitan ng dalawang tao ay naglabas ng isang nakakatakot na malakas na bang at nagsumite ng isang malakas na pabilog na alon palabas sa madla. Ano ang nagliliwanag ng ngiti na nasa mukha ni Yul ng ilang sandali na ang nakaraan ay kumupa sa manipis na hangin. Ang hindi nagtagal ay lumitaw sa kanyang mukha ay pagkabigla at pagkalugi. Ang lakas at kapangyarihan na sumabog mula sa katawan ni Jackie ay malinaw na mas malakas kaysa sa kanya. Batay sa lakas na naramdaman niya mula sa kanya, ang taong ito sa harap niya ay dapat na hindi bababa sa huling yugto ng antas ng Diyos. Bukod dito, tila siya ay kabilang sa top-notch kategorya sa huling yugto ng antas ng demigod. Sa mga mata ni Yul at nakakagulat na mga mata, siya ay pinasabog ng puwersa at lumipad ng 2 hanggang 3 metro paatras bago siya bumagsak sa lupa, huminto, at nagpapatatag ng sarili. Ito ang unang pag-aaway sa pagitan ng dalawa, at sa sorpresa ng lahat, si Jackie ang nasa itaas na kamay. Diyos ko, nakita mo ba yon? Ang punk na si Jackie ay talagang sumabog kay Yul, ang maliit na Panginoon, malayo. Panipi. Sa mga kinatatayuan, ang karamihan ng tao ay hindi maiwasang magasp ng malakas sa pinangyarihan sa harap nila. Una nilang naisip na si Jackie ay malapit nang maalis sa loob ng ilang segundo. Talagang hindi nila inaasahan na siya ay napakalakas.
Sa oras na ito, ang karamihan sa mga laban sa iba pang mga yugto ay natapos na. Ang ilan ay tinanggal at ang ilan ay sumulong sa susunod na pag-ikot. Lahat ng mga ito ay binibigyang pansin ang sitwasyon sa iba pang mga yugto. At nang masaksihan nila ang pag-aaway sa pagitan ni Yul at Jackie, ang pagkalito at pagtataka ay isinulat sa kanilang mukha. Pagkatapos ng lahat, si Yul's combat prowess ay nasa antas ng demigod, paano ang isang ampon na manugang na bumalik lamang mula sa secular na mundo ay mas malakas kaysa sa kanya. Napakaganda nito, Master White, ang batang Master Jackie ay napakaganda, hindi ba? Haha, mas malakas siya kaysa sa inaasahan ko. Panipi. Sa paningin ng paningin, ang mga mata ni Butler Tito ay agad na naiilawan na parang nakakita siya ng isang bagay na kahanga-hanga. Kung si Jackie ay maaaring manalo sa unang lugar at maging tagapagmana sa ulo ng pamilya. Sa wakas mayroon kaming isang kahalili para sa puti, mainit si Tito chortled. Gayunpaman, tulad ng natapos niya ang kanyang mga salita, maaari niyang maramdaman ang isang pares ng nasusunog na mga mata na nakatitig sa kanya ng mali siya at puot. Kung ang titig na ito ay maaaring pumatay, wala siyang pag-aalinlangan na mamatay siya ng 1,000,000 beses. Isang alon ng galit ang bumagsak sa pamamagitan ni Lily na halos choking siya sa kanyang galit. Sinulyapan niya si Tito na may mga mata na puno ng puot, at pagkatapos ay tumahol siya, ano ang ibig mong sabihin sa pamamagitan ng sa wakas ay may isang kahalili para sa puti? Ang aking anak na lalaki ay hindi isang miyembro ng puting pamilya. Hindi ba siya anak ni Nash White? Napanood ko ang labanan kasama ang aking sariling mga mata na hubad, at ito ay pekeng. Malinaw na madali si Yul sa punk na iyon. Lahat ay dapat na napag-usapan ng diskarte bago magsimula ang paligsahan. Kung hindi, imposible para sa punk na iyon na gumanap sa ganoong paraan. Panipi. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.